Hello guys, magandang araw. So, another day of renovation na naman dito sa bahay ni Mother Dear. So, nag-uumpisa na naman sila para tapusin na nila ang pag-flooring dito sa loob ng bahay. So, ayan, nag-umpisa na sila. Kinuha nila yung sobra sa graba na nilagay dyan sa bakante na sahig para mapantay doon sa level ng natapos na flooring. So ayan, nilipat nila dito sa ibabaw ng flooring para yun naman ang kanilang gawing pangmasa. So lagyan nila yan ng semento. Ang measurement ng semento sa pagmasa ay 2:14. So 2 bags of cement and 14 bags of screen sand. So, yun ang kanilang ginagawa. So, pagkatapos niyan, ay i-spread muna nila ang Hindi na ako apilon yung gagaway ha. semento. Tapos, lagyan nila ng tubig. Tapos, i-mix-mix na nila yan lahat hanggang sa ma-equal ang mixing. So, ayan, nag-umpisa na sila maghakot ng minasa na semento at ilagay nila yan sa ibabaw ng sand and gravel. So, nag-umpisa na silang mag-flooring. 3 balde na tubig ang kanilang nilagay sa pagmixing ng semento at saka screen sand. Ilang mag-flooring sa kalagitnaan ng aming sala ay hinayaan muna nila na matuyo. So, pinakapunan, bumalik sila dito sa bahay at nag-umpisa na naman silang magtrabaho. So, nilagay na nila ang door jamb dito sa kwarto ni Mother Dear. So, binaklas-baklas muna nila yan para matansya talaga ang measurement sa aming door jamb. So, ayan, bumalik na sila dito sa aming hapagkainan. So, dito na naman nila ini-spread ang screen sand para ma-level na naman sa measurement ng aming lumang sahig doon sa aming kusina. So, in-spread nila dito hanggang sa loob ng ilalim ng hagdanan. So, hinayaan muna nila na mabantok ang screen sand kasi meron man siyang body helper. So, habang ang panday naman ay nag-umpisa na ring ikabit ang door jamb at naipasok na sa proper measurement ng semento. Isahan lang kasi ang body ng aming panday. Minsan naman ay dalawahan. So, 3 silang magtrabaho dito sa renovation sa bahay ni Mother. Pero minsan, tamad kasi yung iba. So, kaya ganon, on and off ang kanyang helper. So, ayan, nag-uumpisa na naman silang mag-mix ng screen sand at saka semento. So, ganun pa rin ang measurement, guys. 14:2. So, 2 sako ng semento at saka 14 sacks of cement. And 3 balde na tubig. Para naman yan doon sa flooring ng aming hapagkainan papunta doon sa ilalim ng aming hagdanan. So, ayan. Mag-mixing na yan sila. Minamadali kasi namin na matapos ang flooring kasi meron pa kasi silang gagawin. Mag-skim coat pa sila. Tapos pagkatapos ng mag-skim coat ay mag-double walling pa sila dito sa alkuba namin. At saka pagkatapos nun, saka na sila maglagay ng tiles. So yun, ang dami pa talaga nilang trabahuhin dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear. At saka binigyan na kasi sila ng time frame na dapat kasi matapos December 10. So, ano na ngayon? So, ang layo pa kasi ng kanilang gagawin dito sa renovation sa bahay ni Mother Dear. Kaya, ganun, madalian talaga. Sana matapos sila on December 10, hopefully, charot.
Ang pamamaraan ng pagbayad sa kanila is pakyawan para naman madali talaga silang magtrabaho at saka hindi sila tamad-tamad. Kasi kung arawan sila, doon naman kami malulugi sa oras. So, mas maganda yung pakyawan kasi mas okay, parang win-win situation sa amin na nagpaparenovate at saka sa kanila na gumagawa ng trabaho. Pagkatapos nito sa flooring sa loob ng bahay, ay babalik na naman sila ulit doon sa mga door jamb na kanilang binaklas. Yun naman ang kanilang trabahuin na mag-finishing doon sa door jamb. So takpan nila yung mga butas-butas hanggang sa ma-level doon sa pader. Nahihirapan talaga sila sa pagkuha ng graba kasi sa labas talaga sila kumuha kasi hindi kasi namin pinadikit sa delivery truck dito sa gilid ng aming bahay na may bintana kasi kung dinikit sana namin yun, madali lang sana kasi tatanggalin naman yung jealousy tapos idiretso na dito sa bintana dadaan sa kanilang pagmasa ng graba at saka semento. Kaya lang, nagkamali kami. So, malayo-layo ng kaunti ang pagbagsak ng 1 cubic na screen sand. So, kaya nahihirapan talaga sila. Nagsaking pa sila tapos lalakad pa sila ng mga ilang minuto papasok dito sa loob para lang magkaroon ng sako-sakong mga graba para i-mix dito sa semento para makapagtrabaho sila na mag-flooring dito sa loob ng bahay. Buti na lang at skilled talaga sila kasi madali nilang makuha ang gusto naming ipagawa sa kanila. Kaya ganun. So, natapos na silang mag-flooring dito sa aming sala at sa harap ng kwarto ng aming mother. So, dito na naman sila mag-flooring sa aming hapagkainan hanggang doon sa ilalim ng hagdanan. So, inuna muna nila ang sa ilalim ng hagdanan para madali siyang matuyo. So, ayan. Tuwad-tuwad system muna ang aming panday ngayon sa rot lang. Nahihirapan talaga siya dyan pag flooring sa ilalim. Kasi meron kasing nakaharang-harang dyan ng mga bridging ng hagdanan. Pero kinuha muna niya yung footstep dyan para at least madali siyang maabot yung nasa ilalim. So, tulong-tulong talaga silang tatlo. Buti na lang tatlo sila ngayon na nagtatrabaho. Para yung isa is magmasa, yung isa naman is maghakot ng mixed cement at saka yung panday naman ay mag-flatten doon sa flooring. Ang total talaga na nabili namin na screen sand ay 5 cubic. Kasali na yan sa pag-mix ng cement at saka pag-backfill dito sa loob ng aming sahig dito sa bahay. So, sabi kasi ng aming panday, mas okay daw na screen sand para at least walang masyadong mga malalaking bato na nakasagol sa graba. So, ayan. At saka 20 na sako na simento. Lahat-lahat na yan. Pati na yan sa pag-finishing dito sa loob ng bahay ng mga butas-butas. At saka pag-finishing sa flooring. At saka pag-finishing din dito sa kwarto. Sa loob at labas ng kwarto. So, ayan. Hindi talaga basta-basta ang magpa-renovate ng bahay. Akala ko madali lang kasi kinukompute naman ang lahat-lahat ng mga
materyales, pati na ang labor. Pero pagdating talaga sa actual is hindi mo talaga matansya lahat. So, kailangan kung magpaggawa or magpa-renovate ka ng bahay, dapat doblehin mo talaga ang iyong budget based sa iyong computation versus actual. Kasi, mahirap na. Ganun ang aming experience dito sa pag-renovate sa bahay ng aking mother. So, natapos na silang mag-flooring doon sa ilalim at harap ng hagdanan. So, dito na naman sila sa aming hapagkainan mismo. So, ayan, nag-mix na naman sila ulit kasi nakulangan yung measurement. So, ang mixing na yan is 1.5 cement na lang at saka 10 sako na screen sand. So, ayan, nag-mix-mix na sila para matapos na talaga ang pag-flooring ng sahig. Hello guys, magandang araw. So, this is now the update for the renovation sa bahay ni Mother Dear. So, as you can see, natapos na rin ang pag-flooring dito sa loob ng bahay ni Mother Dear. So, mula rito sa aming sala hanggang doon sa aming hapagkainan. Dumating ang aking mga pamangkin kasi dito sila magtambay kasi wala daw silang klase this afternoon. Say hi to my vlog. Be careful over there because the floor is still wet. Okay? So, basa pa dyan na area ang flooring. What? You cannot find the soy sauce? Hindi daw niya mahanap ang soy sauce. Wait for a while. Hala, do not step on here ha because this is the, anong tawag dito? Abutin na lang, nilagyan niya ng lansang yan sa dulo. Yes. Here is the soy sauce dear, Get this out. This one na lang. Just bit there. And that too. Suka. Yes. Wait. Say hi to my vlog. Please follow my tita's account from Facebook or YouTube. Thank you. Welcome. Diba? Narinig nyo yon. Isa yun sa aking mga supporters sa aking social media account.
So, balik tayo sa update dito sa renovation sa bahay ni Mother Gear. So, ayan. Na-flooringan na dyan sa ilalim ng aming hagdan. Hanggang dito. So, ito, tingnan nyo naman guys, ang mga footstep namin. Kasi basa pa kasi siya. Kasi meron naman kasi pupunta doon sa aming CR. Hindi talaga namin maiwasan. At saka, yung iba naman is pupunta dito sa aming kusina. So, hindi rin maiwasan. So, alam naman ng panday niya. Sabi niya, babalikan daw yan nila mamaya after lunch. Okay? So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. Bye!